Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya naman, sa halip na apihin ay dapat tayong maging mabait at mabuti sa kanila. Katulad ng kwento ni Angelo, marami pang mabubuting tao na tahimik lang at gusto ng kapayapaan. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong ito, na tiyak kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte. Ito ang nabasa ni Angelo sa diaryong nabili niya at dinala sa maliit niyang apartment. Walang laman ang apartment na ito maliban sa lutuan at ref na puno ng gulay. Kahit TV o sofa ay wala ito, kaya hindi nakapagtataka na walang bumibisita sa kanya. Ang bawat araw-araw ay parehas lang para kay Angelo. Gigising, kakain, maghahanda sa pagpasok sa opisina, uuwi at matutulog. Paulit-ulit ang lahat. Ito ang naging buhay niya magmula noong mangyari ang insidente na yon. Habang papasok sa opisina, may mga nadaanan siyang pulubing nagmamalimos sa bangketa. Nangihingi ito sa kanya subalit hindi niya binigyan. Tayo ang gumagawa ng sarili nating swerte, ang naisip niya. Pero alam niya sa sarili niyang hindi ito 100% tama. Kailangan nating lahat ng oportunidad. Taong mag-aabot ng kamay upang hindi tayo tuluyang malubog sa kumunoy. Pagpasok niya sa opisina ay nagmadali siyang umupo sa pwesto niya. Binuksan ng computer at ibinaba ang mga gamit. Sumunod naman sa kanya ang 3 mga taga-opisina niya. Inakbayan pa siya ng isa. Paglingon niya ay hindi niya kilala ang umakbay sa kanya. "Kamusta weekends mo, Angelo? Siguro kumain at natulog ka lang sa barong-barong, no?" Sabi ng nasa kaliwa niya. "O baka naman naghanap ka lang damit mo sa ukay-ukay. Katihin ka niyan." Sabi naman ng nasa kanan. Matapos ay bumulwak ang tawanan ng 3. "O kita mo, may butas pa yung balikat. Dinaig mo pa opisinang may sariling aircon sa damit." Tawanan ulit ang 3. Tahimik lang si Angelo habang tinutukso siya ng mga ito. Hindi niya ito pinapansin. Bago pa man pumasok ay alam na niyang tutuksuin siya nitong 3 dahil araw-araw nila itong ginagawa. Pero wala siyang pakialam sa mga ito. Hindi siya naaasar o hindi siya nagtatanim ng sama ng loob dito. Sinilip niya ang damit niya. Tama nga na may butas ito sa balikat. Tama ring bumibili siya sa ukay-ukay pero hindi noong nakaraang linggo. Nagbabad na ito sa trabaho. Isa siyang salesman sa kumpanyang bago pa lang, ang Victoria. Maliit pang kumpanya ito. Nasa 50 katao pa lamang ang nagtatrabaho dito. Noong break time, kinain niya sa desk ang niluto niyang gulay. Paborito niya ang oras na ito. Matapos umalis at lumabas ang mga tao, ay ubod ng tahimik ngayon sa opisina. Kailangan niyang sariwain ang pagkakataon na wala ang iba. Nasanay na siya sa pag-iisa. Magmula noong masawi ang girlfriend niya, ganito na ang naging buhay niya. Hindi niya na alam mabuhay dahil nawala na ang rason nito. Maraming beses na gusto niya sundan ang namayapang girlfriend. Subalit, sinasabi nitong wag muna dahil marami pa siyang kailangan gawin. Dumadalaw ito sa panaginip niya. Gabi-gabi niyang inaabangan ang pagdalaw nito dahil alam niyang sa panaginip na lang niya ito makikita at makakausap. Kinakalabit-kalabit siya para magising. "Angelo, Angelo, Angelo, gising." Unti-unting bumangon sa pagkakatungo. Nakita niya sa likod niya ang isang babaeng katrabaho niya. "Gising na, tapos na ang break time. Baka mapagalitan ka ni manager." Sabi ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, ang pangalan nito ay Helen. Nagpasalamat siya kay Helen dahil ginising siya. Ngumiti lang ito at pumunta na sa pwesto nito. 5 tao ang pagitan mula kay Angelo. Hindi tulad ni Angelo, si Helen ay lapitin ng mga katrabaho dahil palakaibigan nito. Palagi itong nakangiti at napapalibutan ng mga kaibigan. Bukod dito, mahusay itong empleyado kaya ilang beses na itong naging Employee of the Month at Employee of the Year. Naghilamos na mukha si Angelo. Nagulat siya nang bigla niyang nakita ang 3 na palaging nanlalait sa kanya. "Angelo, marunong ka pala maghilamos. Sana try mo rin magpagupit minsan." "O baka walang pera. Akin na pautangan kita." Halakhakan ng 3. Binatukan pa ng isa si Angelo. "Sobrang hirap ba ng buhay mo?" Sabi pa ng isa habang tumatawa. Hindi siya nakapagtimpi kaya nilingon niya ang bumatok sa kanya. Tinitigan niya ng masama.
Oo, bakit? May magagawa ka ba? Umatras naman ng tatlo. Nagulat dahil sumagot si Angelo. Tinulak na lang siya ng isa dahil baka bigla silang mag-away. Dahan-dahang umalis ang tatlo. Bakit may mga taong ganun? Isip-isip ni Angelo. Nagdaan ng mga araw, naging routine na sa tatlong katrabaho ni Angelo ang laitin at pagtawanan siya. Hinahayaan niya lang gawin ito sa kanya. Mas lumala noong lunch break. Noong wala ng tao sa opisina, sinadyang tapunan si Angelo ng malamig na tubig. Nakita naman ito ni Helen at hindi ito nakatiis. Pwede bang tigilan niyo na siya? Ano bang makakuha niyo sa pangmamaliit ng tao? Para kayong bata niyan eh. Napahiya ang tatlo kaya umalis na lang ang mga ito. Lumapit ito kay Angelo. Ikaw, bakit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo? Sigaw ni Helen. Naluluha na ito. Walang ekspresyon sa mukha ni Angelo. Para bang ayaw mo na mabuhay. Nagulat siya sa narinig. Mabuhay. Mabuhay. Ano ba mabuhay? Sabi niya sa sarili niya. Oo, Angelo. Kilala ko si Victoria. Kaibigan ko siya. At kilala kita. Kilala ko kayo at alam ko ang nangyari sa kanya. Hindi mo kasalanan ang lahat na nangyari. Tigilan mo nang sisihin ang sarili mo. Humahagulgol si Helen. Trahedya ang nangyari. Hindi mo kasalanan ang lahat. Sabi pa nito. Bumalik ang lahat kay Angelo. 5th anniversary nila noong araw na yon. Magkikita sila sa restaurant kung saan sila unang nag-date. Unang nakarating si Angelo. Naupo na sa nakareserbang upuan para sa kanila. Ilang oras na ang nakalipas, wala pa rin si Victoria. Hanggang sa may tumawag kay Angelo, ang magulang nito. Ipinaliwanag kay Angelo ang sinabi ng pulis. Napapunta ito sa date nila nang biglang may namamalimos na pulubi ang lumapit sa kanya. Hinila ang bag niya. Nang hilahin din niya ito, may kutsilyo pala itong hawak at natulos siya nito. Hindi na umabot ng ospital si Victoria dahil sa dami ng nawalang dugo. Nahuli naman agad ang salarin, subalit hindi na maibabalik ang nawala. Nagunahan sa pagpatak ang luha ni Angelo. Unang beses magmula noong pakiramdam niya ay nailuha na niya ang lahat-lahat ng damdamin niya. Sumisigaw na siya. Lahat ng kanyang galit at puot sa mundo ay nilalabas niya. Hanggang sa tumigil siya. Kinuha ang mga gamit at umalis. Umuwi na siya. Marami ang nagtataka dahil hindi pumapasok si Angelo. Bakante na ang upuan niya ng ilang araw. Nag-aalala na si Helen kay Angelo. Naiisip niyang puntahan ito sa apartment. Pero hindi niya alam kung nasaan ba ito. Nang biglang pumasok ang ikatatlo sa pinakamataas na tao sa kumpanya, kinuha nito ang atensyon ng lahat. Nagsitayuan sila. Excuse me for a while, ladies and gents. Gusto ko lang nakunin ang sandaling ito para ipakilala ko sa inyo ang CEO ng kumpanyang ito. Please applaud for Mr. Angelo Santaverna, ang ating CEO. Bukod sa Victoria, CEO din siya ng ilan pang multi-billionaire na kumpanya. Nagulat ang lahat nang makita nila ang CEO. Nagulat sila na ito ang CEO. Pero mas nagulat silang si Angelo ito, na baduy ang suot at mukhang boring na tao. Hindi sila makapalakpak sa sobrang pagkagulat. Please applaud for our CEO, sabi ulit ng nagpakilala. Nagpalakpakan ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala ang mga ito maliban kay Helen na sobrang tuwa. Tumango si Angelo kay Helen. Nag-thumbs up naman ito sa kanya. Tiningnan lahat ni Angelo ang mga nagulat na mukha ng mga ito. Alam ko ang lahat na nangyari sa kumpanyang ito. At alam ko kung paano kayo nagtrabaho. May mga empleyadong masasama ang ugali. May mga tamad. May mga inuuna ang pakikipagdaldalan. Please do better. Magkakaroon tayo ng evaluation. Ang ilan sa inyo ay hindi deserving na magtrabaho sa kumpanyang ito. That's all. Tumalikod na si Angelo sa mga ito, na sinundan naman ng ikatlo sa pinakamataas sa kumpanya. Nagimbal pa rin ang lahat. Unti-unting napaupo sa upuan nila. Mas determinado silang magtrabaho ngayon dahil alam nito ang lahat ng ginagawa nila. Lahat ay nakababad at nagsisipag sa trabaho. Pumasok si Helen sa office ng CEO. Wow, na-motivate mo silang magsipag, sabi ni Helen. Nagpakawala ng tawa si Angelo. Sabihin mo,
Paano mo kilala si Victoria? She's my mentor. Senior ko siya sa college, then sinundan ko siya kasi alam kong marami pa akong matututunan sa kanya. Unfortunately, nakatungo si Helen. Alam kong proud siya sa'yo, lalo na kung paano ka nagtrabaho para sa kumpanya niya. Kumpanyang binuo naming dalawa. Ngumiti si Helen. I know, proud din siya sa'yo. Nagulat si Angelo sa sinabi ni Helen. Nagpaalam na si Helen at babalik na sa trabaho. Napangiti si Angelo at inalala ang lahat. Naalala niya ang unang pagkikita nila ni Helen, kung paano nila unang nabili ang maliit na apartment na yon. Masayang-masaya sila dahil yun ang unang nabili nila para sa kanila. Nagsisimula pa lang sila sa mga negosyo nila noon. Natutuwa siyang maalala na sa ukay-ukay pa sila bumibili ng mga damit. Kaya kahit wala na si Victoria, dito pa rin siya bumibili. Inaalala ang mga pagkakataong kasama niya siya noong nabubuhay pa ito. Para sa kanila, sapat na yon para pagsaluhan ang pagmamahalan nila. Hanggang sa tuloy-tuloy na umasenso at lumago ang mga negosyo nila. Ang una nilang milyon sa bangko hanggang sa maging bilyon at nadagdagan pa ito. Naisipan ni Victoria na bumuo ng kumpanya, ang Victoria. Sa katunayan, siya ang CEO. Kaso makalipas ang 1 taon ay nangyari ang insidente. Bumalik si Angelo sa realidad matapos alalahanin ang nakalipas. Ang paulit-ulit na sinasabi ni Victoria ay may kailangan pa siyang gawin. Hindi pa niya alam sa ngayon kung ano ba yun, pero kailangan niyang mabuhay para malaman kung ano yun. At alam niya sa sarili niyang matutuklasan din niya kung ano yung kailangan niyang gawin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.